Sa video ito ituturo ko sa inyo ang step-by-step process kung paano kumuha ng bagong SSS ID at pag-usapan na rin natin kung ano-ano mga requirements at qualifications sa pagkuha nito. Kaya tara, samahan nyo at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So ngayon pag-usapan natin kung ano-ano ang mga requirements at qualifications sa pagkuha nito. So sino-sino nga ba ang pwedeng kumuha ng My SSS card? So lahat ng members, prior registrants, pensioners, individual claimants, and representative payees may apply for My SSS card provided. So dapat meron kang SSS number at dapat permanent na po yung SSS number ninyo. So dapat permanent na daw yung SSS number ninyo. So ibig sabihin yan na kapag submit na kayo ng mga valid IDs or documents na kinakailangan nila para ma-verify yung SSS account ninyo at maging permanent na po ito. At pangalawa, dapat kung meron kayong SSS number, dapat na-register na ito sa My SSS portal para pwede kayong kumuha doon ng My SSS card. By the way guys, kung hindi pa yan nakaregister yung SSS number ninyo, may video na po akong ginawa. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box kung paano ito i-register online. Pangatlo, dapat updated daw yung local mailing and home address niyo, mobile number at email address niyo sa SSS record ninyo. By the way guys, kung hindi pa yan updated at gusto nyong i-update yung mobile number at email address niyo, pwede nyo pong puntahan sa inyong SSS online account at doon nyo po i-update lahat ng mga information na dapat i-update niyo. Pang-apat, dapat meron kayong national ID or dapat registered na kayo sa PhilSys. Kahit wala pa kayong national ID, basta may PhilSys lang kayo, pwede na po kayong mag-apply. At dapat daw bago mag-apply ang aplikante, make sure na magkatulad yung pangalan nila at yung date of birth nila sa SSS account nila at sa national ID record nila. So for example, sa mga babae, yung SSS account nila ay dalaga pa yung pangalan tapos yung national ID ay married na. So hindi po pwede yan. Dapat i-update nyo po yung SSS account ninyo or yung national ID niyo para magkatugma po talaga yung pangalan ninyo doon sa dalawa. At marami din nagtatanong nito kung kailangan pa bang pumunta sa SSS branch para magpa-biometrics. Kasi yung mga SSS ID dati kailangan pumunta doon para kumuha ng biometrics at pipicturan pa sila. So ngayon hindi na po kailangan yon kasi yung record ninyo sa national ID, yun na po yung kukunin nila at yun na po yung gagamitin ng bangko para sa mga information ninyo. So for example niyan, yung picture na nandun sa inyong national ID, yun po yung makikita ninyo doon sa My SSS card ninyo. So yun po yung kukunin ng bangko at ilalagay po sa My SSS card ninyo. So kagaya ng sinasabi ko kanina, dapat magkatugma yung information sa SSS account ninyo at national ID ninyo kasi yun po yung pagbabasihan ng bangko. At para naman sa mga nagtatanong, paano daw kung hindi nila alam or nakalimutan nila yung PhilSys number or national ID number nila? So wala pong problema yan, basta registered lang po kayo doon. At para sa mga nagtatanong, paano daw i-update yung information nila sa national ID nila para magkatugma doon sa SSS account nila? So para sa mag-update ng pangalan, address or mga other details sa kanilang national ID, pwede po kayong pumunta dito sa link na ito. So itong philsys.gov.ph/registration center. So ito po, ilalagay ko na lang po ito sa description box or i-type nyo na lang po ito para madali ninyong mapuntahan at ma-update yung information ninyo. Pero sad to say, yung picture ninyo sa national ID hindi pa po pwedeng mapapalitan yon. Kung ano yung picture sa national ID ninyo, yun pa rin yung magagamit ninyo at yun yung makikita ninyo sa My SSS ID ninyo. Pang-pito, paano at kailan makukuha ang My SSS card? So kung saang address yung bangko na napili ninyo, doon po ninyo kukunin yung My SSS card ninyo. So kung nasa Metro Manila within 15 working days po, makukuha nyo na po yung My SSS card ninyo upon successfully opened. Then outside Metro Manila,
20 working days po after ninyong successful na ma-open yung account ninyo. At sa mga nagtatanong kung sino daw ang pwedeng kontakin kung may mga tanong kayo sa application ninyo. So pwede po kayong tumawag directly sa bangko na pinili ninyo. Pero huwag mag-alala kasi makaka-receive naman kayo ng email or notification sa inyong SSS account. Ano-anong mga bangko ang partner ng My SSS Card? So sa ngayon, Rizal Commercial Banking Corporation or RCBC Discarded pa yung una. Pero magantay kayo, meron din yang Asia United Bank or EUB, China Banking Corporation, CBC, and Union Bank of the Philippines. Pero sa ngayon, ang pwede nyo gamitin ay RCBC pa lamang. At next, may mga nagtatanong kung pwede ba daw silang mag-apply kahit hindi nila gagamitin yung partner banks. So ang sagot dyan, hindi po. Kung ano yung partner banks, yun po talaga yung gagamitin ninyo. At para sa mga nagtatanong kung pwede bang gamitin as valid ID yung My SSS Card, ang sagot dyan, yes po. Pero merong mga government agencies and private institution na hindi mandated to accept it as an official ID. So bali depende na lang sa respective policies ng company. At para sa mga nagtatanong kung valid pa ba yung mga lumang SSS ID, ang sagot dyan, yes po, valid pa rin po yun. At may ginawa na rin po akong video dito kung ano-ano ba yung evolution ng SSS ID at kung valid pa ba yung lumang ID. Ang sagot dyan, valid pa rin po. So tandaan niyo kung meron kayong lumang SSS ID, pwede pa rin kayong kumuha ng My SSS Card. Take note guys, kung meron kayong lumang UMID ATM Pay Card, so magkaiba po yung UMID Card at UMID ATM Pay Card. So kung meron kayong UMID ATM Pay Card at gusto niyong kumuha ng My SSS Card, kailangan niyo po munang ipa-close yung account niyo sa UMID ATM Pay Card para makakuha kayo ng My SSS Card. Kasi hindi kayo pwedeng kumuha ng My SSS Card kung active pa yung UMID ATM Pay Card na account ninyo. Kasi parehas po sila na kung ma-approve na kayo, automatic na default na po ito sa account ninyo sa SSS Disbursement Account Enrollment Module. So, ipa-close nyo po muna yung UMID ATM Pay Card ninyo para makapagkuha kayo ng My SSS Card. At next, kung pwede ba kayo mag-apply ng multiple My SSS Card? Ang sagot dyan, hindi po pwede. Kasi kailangang isang account lang ng My SSS Card with one bank account lang. And next, kung kailangan ba talaga daw mag-apply ng My SSS Card kung meron pa kayong active na SSS UMID Pay Card with Union Bank. So ang sagot dyan, hindi po. Kasi kung active pa yung account niyo sa SSS UMID Pay Card, kailangan nyo pa yung ipa-deactivate para maka-apply kayo sa My SSS Card. So nasa sa inyo na po yan kung gusto nyo talagang kumuha ng My SSS Card pero active pa yung UMID ATM Pay Card ninyo, ipa-deactivate niyo yun para makakuha kayo ng My SSS Card. At para sa mga nagtatanong kung ano daw yung mangyayari kung meron na kayong active na My SSS Card sa inyong SSS Disbursement Account Enrollment Module. So bali yung account ninyo sa My SSS Card, automatic po yun na magiging main disbursement account ninyo sa SSS benefits ninyo. So for example, kukuha kayo ng loans or other benefits, automatic po na sa account ninyo sa My SSS Card ipapasok yung pera. Kahit meron kayong ibang bank account na nakaregister doon, hindi nyo po yun magagamit kasi main account po yung My SSS account niyo at doon po talaga ipapasok yung pera. In short po, hindi kayo makakapili ng ibang bank account. Priority talaga yung My SSS account niyo at yun talaga yung gagamitin ninyo. Except lang kung terminated na yung validity ng My SSS account ninyo. So, pwede na kayong gumamit ng lumang bank account na nakaregister sa inyong SSS Account Enrollment Module. Or kung terminated na yung validity ng My SSS account ninyo at wala kayong bank account na nakaregister, kailangan nyo talagang mag-register ng other bank account para magamit nyo kung kukuha kayo ng mga loans or other benefits kay SSS.
kasi hindi nyo pa magagamit yung My SSS card account ninyo kung terminated na yung validity nito. So ngayon ituturo ko naman sa inyo ang step-by-step process kung paano kumuha ng My SSS card. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang sss.gov.ph. At pagkatapos may makikita tayong ganito, so i-click lang natin itong create a my.sss account or login. At pagkatapos dito i-click lang natin itong login. And then dito ilagay nyo na lang po yung user ID and password ninyo. By the way guys, kung wala pa kayong nagawang user ID and password, may video po akong ilalagay sa description box, panoorin nyo na lang po para makagawa na kayo ng user ID and password. So kung nalagay nyo na, i-click nyo na lang po itong sign in. And then may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po itong get pin. And then magte-text po si SSS ng OTP sa inyo. So yung OTP na marireceive niyo, ilagay nyo na lang po dito. At kung nalagay nyo na, pwede nyo na pong i-click itong login. And then makakapasok na kayo sa inyong SSS online account. So may makikita kayong data privacy notice dito, scroll down nyo na lang po yan. At dito sa baba, i-click nyo na lang po itong I agree. At mapupunta na tayo sa homepage ng ating SSS online account. At dahil sa gusto nating mag-apply ng My SSS card, so i-click lang natin itong tatlong linya dito sa taas. At may makikita tayong ganito. So dito i-click lang natin itong services. At pagkatapos hanapin lang natin itong My SSS card. So ito pong My Square. At pagkatapos kung may makikita kayong ganito na rejected yung pag-a-apply ninyo ng My SSS card kasi meron kayong active na UMID Pay card. So hindi kayo pwedeng maka-avail ng My SSS card. So kung gusto niyo makakuha ng My SSS card pero meron kayong active na UMID Pay card, pwede niyo pong ipa-close yung UMID Pay card niyo, tawagan niyo po yung Union Bank para makapag-apply kayo ng My SSS card. Pero advice ko sa inyo, kung meron na kayong UMID Pay card, wag na kayong kumuha ng My SSS card kasi parehas lang din naman. Kung meron kayong UMID Pay card, doon ihulog yung pera na makukuha niyo kay SSS. Tapos sa My SSS card, doon din ihulog ni SSS yung makukuha ninyo sa kanya. Pero kung gusto niyo talagang palitan yung UMID Pay card ninyo into My SSS card, tawagan niyo po muna yung bangko na Union Bank para ipa-close yung account ninyo. Pero kung pagka-click ninyo ng My SSS card at ganito yung makikita ninyo, may nakalagay na contact and address information, pwede nyong i-update yan. I-check nyo pong maigi kung tama pa ba yung mailing address niyo at yung mobile number and email address. So kung hindi na updated guys, pwede nyo i-click itong update tapos i-edit nyo kung ano yung gusto nyong ipa-update. Pero kung okay naman yan lahat at wala namang problema, i-click nyo na lang po itong proceed. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa step 2. So dito basahin nyo na lang po lahat yan. At dito sa baba, kung okay na kayo, i-click nyo na lang po itong box katabi ng I hereby acknowledge para ma-checkan. At kung may check na yan, pwede nyo na pong maklik itong I consent and submit. So i-click nyo na lang po ito. And then may makikita po kayong ganito na member.sss.gov.ph wants to use your camera. So dito pwede nyo pong i-click itong allow while visiting the site or allow this time. Basta huwag nyong i-click itong never allow. Kasi hindi kayo makakaproceed kung never allow yung i-click ninyo. So pumili lang kayo dito, allow while visiting the site or allow this time. At pagkatapos may makikita kayong ganito, so mag-ready na kayo para sa pag-take ng selfie for verification. So make sure lang na nasa maliwanag kayong area. So kung ready na kayo, pwede nyo nang i-click dito sa baba yung start liveness. And then may makikita kayong bilog dito. So ipasok nyo lang yung buong mukha ninyo dyan. Then iti-take na nila yung picture para ma-verify na ikaw talaga yung nagbukas ng inyong SSS online account. And then kung okay na, may makikita kayong ganito na successful yung liveness verification ninyo. So pwede nyo nang i-click itong proceed. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa step 3. And then may makikita kayong sample dito ng My SSS card. So ganito yung itsura ng My SSS card kung darating na sa inyo. So dito i-double check nyo na lang po kung may bilog ba na ganito yung Rizal Commercial Banking Corporation or
RCBC ninyo. Kasi kung wala pa, i-click nyo na lang para magkaroon ng bilog at yun yung isi-select ninyo. Dahil wala naman tayong ibang bangko na pwedeng pagpilian kundi itong RCBC lang, so pwede na tayong mag-proceed dito. I-click lang natin itong Confirm Selected Bank. And then may makikita kayong ganito na once successfully na ma-open daw yung may SSS card na galing kay RCBC, ay automatic nang makikita nyo yan sa SSS disbursement account ninyo. At kung sakali daw na maglo-loan kayo or may mga benefits kayong gustong applyan, or kung kayo ay may current na tinatanggap na pension, or may mga refunds kayo na matatanggap, automatic pong makikredit sa inyong may SSS card yung pera. For example, active na yung may SSS card ninyo, pero ayaw nyo nang gamitin ito, gusto nyo mag-transfer ng ibang bangko, pwede nyo pong ipa-terminate itong may SSS card account ninyo, tapos mag-enroll kayo ng bagong bank account sa inyong SSS disbursement account enrollment module. Pero advice ko sa inyo, kung active na yung may SSS card account ninyo, wag na kayong magpalit ng ibang disbursement account. Ito na lang yung gagamitin ninyo. At kung okay naman kayo dito, i-click nyo na po itong proceed. And then mapupunta na tayo dito sa step 4, which is yung data sharing consent and undertaking. So basahin nyo na lang po lahat yan, then scroll down ninyo. Then dito sa pinakababa may makikita kayong box. So may 3 box diyan kasali na itong certification. So i-click nyo na lang po itong 3 box. Itong may mga square guys, ipang-click nyo yan para ma-checkan. At kung may check na lahat, ibig sabihin agree kayo sa lahat ng mga nandyan. So dapat basahin nyo po talaga lahat. So kung okay na at may check na lahat, pwede nyo na pong i-click itong confirm and submit dito sa baba. At pagkatapos makikita nyo na po dito yung transaction number. So ito na po yung sinasabi ko sa inyo na pwede ninyong makuha para malink yung SSS account niyo papunta sa RCBC Discartech. So mas maganda screenshot or i-copy nyo na lang po itong transaction number na nandito. So kagaya niyan, ito yung PCMW ganyan. So may nagtanong sa video ko dati kung kasali ba daw yung mga letra. So ang sagot yan, kasali po. Yung sa akin nasa 20 characters po ang nandito. Pero depende na kung ilang characters yung nandyan. Basta simula dito sa transaction number, i-copy nyo na po lahat yan. So ito na po yung gagamitin ninyo once mag-register kayo sa RCBC Discartech. So malilink na po yung account niyo papunta sa RCBC at yun na po yung pagbabasihan nila. So itong transaction number at yung SSS number yung ilalagay ninyo doon para malink. And may video na rin po akong ginawa kung paano mag-open ng bank account through RCBC Discartech and paano i-link yung SSS account ninyo. At kung okay na, i-click nyo na lang po itong done. At pagkatapos may makikita kayong ganito, so nandito ulit yung transaction number ninyo. So para daw makapag-open kayo ng RCBC Discartech na account at malink yung SSS account niyo, pwede po kayong pumunta sa pinakamalapit na RCBC na branch sa inyong lugar. Or kung hindi kayo makakapunta, pwede naman kayong mag-open through online. At may video na po kung ginawa yan kahapon kung paano mag-open ng RCBC Discartech na account through online. So ilalagay ko na lang po yung link sa description box para madali nyo pong makita. And by the way guys, magkatulad lang pala tong transaction number na nandito at sa transaction number na pinakita ko sa inyo kanina, magkatulad lang po yan. Pero pwede nyo lang i-double check. At mga ilang minuto lang may marireceive din kayong email na kagaya nito. So nandito ulit yung transaction number na galing kay SSS. So magkatulad lang po itong transaction number na ito sa naunang dalawa na transaction number. Pero take note, pwede nyo pa rin i-check yan para hindi talaga magkamali sa pag-link doon. So ganun na kadali at meron na kayong transaction number, so pwede na kayong mag-proceed sa pag-open ng RCBC Discartech na account. So ngayon, para makapag-open tayo ng RCBC Discartech na account at malink natin yung SSS online account natin, unang gagawin natin, punta lang tayo sa Google Play Store ng ating mga cellphone at pagkatapos dito, i-search nyo na lang po ang RCBC Discartech. So ito po yung logo niya at ganito po yung pangalan, RCBC Discartech. So i-click nyo na lang po itong install. And then antayin nyo na lang na ma-install yan at pagkatapos kung okay na, i-click nyo na lang po itong
open. And then may makikita kayong ganito kung gusto nyo ba daw makareceive ng notification galing kay Discartech. Kung gusto nyo, i-allow ninyo, pero kung hindi, wag nyo nang i-allow. Nasa sa inyo na po yan. And then may makikita kayong ganito. So dito sa baba, i-click nyo na lang po itong tara na sa Discartech. At pagkatapos may makikita tayong ganito, at dahil sa wala pa tayong account, hindi tayo pwedeng makapag-login. So, i-click lang natin itong gumawa ng Discartech account. At pagkatapos may makikita tayong ganito. So dito guys, piliin nyo na lang po itong SSS member, gamitin ang SSS reference number. So ito po yon. So i-click nyo na lang po ito. And then may makikita kayong terms and condition. So basahin nyo na lang po lahat yan kung gusto nyo basahin. Dahil napakahaba niyan, scroll down nyo ng scroll down. Mga ilang scroll down yan, marami talaga yan. Hanggang sa umabot kayo dito sa I agree. So may makikita kayong I agree dito sa pinakababa. At kung sakaling binasa nyo lahat tapos agree naman kayo, wala namang problema, i-click nyo na lang po itong I agree. And then may makikita kayong mga tanong dito, kagaya niyan, ikaw ba isang Pilipino? So kayo na balang sumagot dyan. Click nyo na lang yung susunod. And then ito naman, ikaw ba ay citizen or residente ng US? So kayo na bahalang sumagot dyan. Pagkatapos i-click nyo na po itong susunod. And then mapupunta na kayo dito sa paglalagay ng mobile number. So make sure yung mobile number na ilalagay ninyo active at nakaka-receive ng text kasi magsasend po sila ng OTP. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na lang po itong i-verify ang mobile number. At pagkatapos mapupunta na kayo dito, so kung may na-receive na kayong OTP, ilagay nyo na lang po dito. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa pag-take ng selfie at pag-take ng picture ng ID na gagamitin natin. So kung ready na kayo, i-click na natin itong tara na. At pagkatapos dito, pwede na kayong pumili kung ano yung valid ID na gagamitin ninyo. So merong primary IDs dito na LTO driver's license, UMID card, passport, Philippine identification, SSS ID, PRC ID, PhilSys ID or National ID, Postal ID, IBP ID. At meron ding secondary ID, yung Senior Citizen ID, PhilHealth ID, Armed Forces of the Philippines ID, HMDF ID, PWD ID, Company ID, GSIS ID, Marina ID, and School ID. So kayo na bahala kung ano yung valid ID na gagamitin ninyo. Pero sa akin, National ID yung ginamit ko, kaya ito yung i-click ko. At pagkatapos may makikita kang ganito na may konting paalala lang na madadirect ka daw sa pag-take ng selfie. So i-click nyo na lang po itong let's go. And then may makikita kayong ganito na allow Discartech to take pictures and record video. So dito pwede kayong pumili ng while using the app or only this time para makaproceed po kayo. Wag nyo pong i-click itong don't allow kasi hindi po kayo makakaproceed niyan. So while using the app or only this time lang. And then may makikita po kayong ganito. So make sure lang na nasa inyo po yung ID na gagamitin ninyo kasi pipicturean nyo po yan. And dapat ready po yung sarili ninyo. At kung okay na, pwede nyo na pong i-click itong capture. So hindi ko na ipapakita sa inyo, basta picturean nyo na lang po yung valid ID na gagamitin nyo, yung harap at likod. At pagkatapos mag-take po kayo ng selfie. Pagkatapos nun, mapupunta na po kayo dito. So makikita nyo na po yung information sa ID na ginamit ninyo. Nandito na po yung pangalan, yung birthday ninyo, at yung ID number ninyo. So i-double check nyo na lang pong maigi. So kung okay na, pwede nyo na pong i-click itong yap, ako yan. At minsan guys, sa dami ng gumagamit, mapupunta tayo dito sa paglalagay ng code. Pero wala pa tayong code na nalagay kaya hindi tayo makakaproceed. So kung ganito yung lumabas, pwede nyo pong i-close muna yung Discartech na application tapos bumalik kayo. So ngayon mapupunta na po tayo dito sa paglalagay ng transaction number at SSS number. So yung transaction number na sinabi ko kanina na nakuha nyo doon sa inyong SSS online account, dito nyo po yun ilalagay. So i-copy nyo, i-double check nyo maigi, then ilagay nyo na po dito. At pagkatapos ilagay nyo din po yung SSS number ninyo. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na lang po itong susunod dito sa baba.
And then mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng personal details. So ilagay nyo na lang po yung marital status ninyo, yung gender, tapos ilagay nyo po dito yung place of birth ninyo. At dito naman sa baba, automatic nang malalagay yung email address ninyo kasi doon po yan kinuha nila sa inyong SSS online account kasi nakalink na po. So kung okay na, i-click nyo na po itong susunod. At mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng home address. So dito ilagay nyo na lang po yung buong address ninyo. Kayo na bahalang maglagay dyan. At dito sa pinakababa may makikita kayong same as present address. So kung magkatulad lang yung home address at present address niyo, pwede nyo pong i-click ito para ma-checkan yan. Pero kung hindi magkatulad, wag nyo pong ilagay yung check tapos maglalagay pa kayo ng present address dito sa baba. Pero kung parehas naman, iganyan nyo na lang po, then pwede nyo nang i-click itong susunod. And then may makikita kayong ganito na political exposed person. So kayong bahalang sumagot dyan or hindi lang naman yan, then click nyo na itong susunod. At pagkatapos dito naman tayo sa employment details. So kayo nang bahalang maglagay ng occupation ninyo, yung sector, yung nature of work, industry, tapos yung magkano yung income ninyo. So kayo nang bahalang mag-fill up dyan kasi personal details naman ang kailangan dyan. So kung okay na, i-click nyo na po itong susunod. And then may makikita na naman kayong additional details dyan. So kayo nang bahalang mag-fill up. And then dito sa baba may nakalagay na TIN number and GSIS number. Pero may nakalagay naman na optional. So pwedeng lagyan, pwede din pong hindi. Pero yung SSS number, wag nyo na pong galawin yan. Ilagay nyo po yan kasi kailangan nilang i-link yan sa inyong SSS online account. So kung okay na, click nyo na po itong susunod. And then mapupunta na tayo dito sa paglalagay at pag-confirm ng 4 digits na passcode ninyo. So maglagay po kayo ng madaling matandaan ninyo na number combination. So kung okay na, may makikita na kayong ganito na isasubmit na yung application ninyo. So mag-antay-antay na lang kayo. Then pagkatapos may makikita na kayong ganito. This is it. Ready na ang Discartec account mo. So ibig sabihin yan, nire-ready na po yung account ninyo. So mag-antay na lang po daw kayo ng 24 hours para ma-fully verified yung account ninyo sa Discartec. And then may marireceive din kayong email na kagaya nito. Your Discartec account has been approved. So approve na yung Discartec account ninyo. Then may makikita kayong customer number dito. Then nandito sa baba yung account number ng inyong Discartec account. So ngayon balik na tayo sa ating Discartec online account. So kung nandito na kayo, sundan nyo lang ako kasi magre-request na tayo ng ating My SSS card. So para makapag-request tayo, dito tayo sa homepage ng ating online account. Tapos dito sa pinakababa may makikita kayong cards. So itong cards guys, i-click nyo na lang po yan. And then may makikita tayong ganito na available na daw ang My SSS card. Tapos may mga paalala lang dito bago daw mag-avail ng card. So ang pag-avail ng card na ito ay nagkakahalaga daw ng wala, zero. So wala kayong babayaran sa pagkuha ng card. Tapos ang laman daw ng account na yan ay zero or yung maintaining balance niya ay zero. Tapos take note daw kung magpo-proceed kayo, dapat pumili kayo kung saang branch ninyo pipick upin yung My SSS card ninyo. Yes po, pipick upin siya kasi hindi po i-deliver door to door yung My SSS card ninyo. So for example, nasa province kayo at nag-request kayo ng My SSS card. So kailangan yung pumili ng pinakamalapit na RCBC bank sa inyong lugar para doon nyo po pick upin yung My SSS card ninyo. Pero take note guys, hindi nyo kaagad makukuha. For example, nag-apply kayo ngayon, kinabukasan makukuha nyo na kaagad, hindi po ganon. So bali mag-aantay pa kayo ng ilang days bago dumating yung card. So baka makikita nyo dito sa Discartec account niyo kung dumating na yung card or magte-text sa inyo or mag-email. Basta ino-notify kayo na dumating na yung card at ready to pick up na. So kung okay na kayo dyan at gusto nyo nang maka-avail ng My SSS card, pwede nyo na pong i-click itong avail na this. At pagkatapos may makikita kayong RCBC branch pick up. So dito i-click nyo na lang po muna itong area.
So dito kailangan yung pumili kung saang province kayo nabibilong or pinakamalapit. Tapos dito, for example sa amin, nasa Davao del Norte kami. Kaya ito yung hahanapin namin. Pero kung nahihirapan kayong makita yung province niyo dito kasi marami to, pwede nyo naman pong i-click itong search. Pero yung client ko ay nasa Davao del Norte, kaya Davao del Norte yung pinili namin. At pagkatapos mag-antay-antay lang kayo kasi maglo-loading yan ng kaunti. Then, makikita nyo na po yung area dito. Then, select na kayo ng branch name. So, balik kayo ng bahalang pumili kung saang branch kayo ng RCBC pinakamalapit at gusto ninyong puntahan. So, yung sa client ko, dalawang branch lang yung pwede niyang puntahan. Pwedeng Panabo or Tagum. Pero sa inyo, kung marami dyang RCBC, kayo ng bahalang pumili. At pagkatapos kung ganyan, nakapili na kayo at okay na, i-double check nyo na lang po, then pwede nyo na pong i-click itong confirmed na nandito sa baba. At pagkatapos may makikita kayong ganito na sure ka na ba daw sa information na nilagay ninyo. So make sure daw na tama yung nilagay ninyo na pick up area. So kung sure naman kayo, pwede nyo nang i-click itong sure na. And then may makikita kayong ganito na card payment successful. So baka magtaka kayo guys, bakit may payment successful? So may nakalagay naman dito na card amount is 0, tapos yung total amount is 0. So wala kayong babayaran. Huwag kayong mag-alala, baka may babayaran kayo. So wala po, 0 po, walang babayaran sa pagkuha ng My SSS card. Tapos nandito rin po yung transaction date and time. And dito sa baba, meron transaction details, yung product name, My SSS card. At kung okay naman na double check nyo na lahat at wala namang problema, pwede nyo na pong i-click itong nandito sa baba na tingnan ang cards. So ito po. And then may makikita kayong My Cards dito, processing na ang iyong My SSS card. So stay updated lang daw sa status ng iyong card. Makikita nyo pala yung status ng card dito. So sa ngayon, yung status ng card natin ay preparing na ang iyong card, ginagawa na ang iyong card at inihahanda na for delivery. So take note po, for delivery sa branch na nilagay ninyo. So mag-antay lang kayo kung nandoon na sa branch na nilagay ninyo, ibig sabihin yan, pwede nyo na pong puntahan yung may SSS card ninyo at pwede nyo na pong makuha yon. Pero dito guys, wala namang nakalagay kung ano yung mga requirements sa pagkuha, pero magdala lang kayo ng valid ID ninyo para makuha yung My SSS card ninyo. So bali mas maganda siguro kung ano yung ID na ginamit ninyo sa pag-register, dapat yun din po yung dala ninyo sa pagpunta ninyo doon sa branch ng RCBC kung kukuha na kayo ng My SSS card. So para ma-check yan, mag-login na kayo sa inyong Discartec account. Then kung nandito na kayo sa homepage ng Discartec account niyo, pwede nyo pong i-click ulit itong cards. So dito makikita nyo po yung status ng inyong My SSS card. So kayo nang bahalang mag-update niyan from time to time. Basta kagaya ng sabi ko kanina, kung nandoon na sa branch yung My SSS card niyo, pwede nyo na pong pick upin yan. At pagkatapos kung na-approve na yung account niyo sa RCBC Discartec at na-link na yung account niyo sa SSS online account, try nyo i-check ang SSS Disbursement Account Enrollment Module sa inyong SSS online account. So pag-click niyo yan, ganito na po yung makikita ninyo. So automatic na pong naka-enroll yung My SSS card account ninyo or yung RCBC Discartec account ninyo. So hindi nyo na kailangang mag-register ng bank account or mga e-wallets kung meron na kayong My SSS card. So kagaya ng client ko, meron siyang naka-register dito na GCash account niya. Pero pagka-approve ng RCBC Discartec niya, automatic na nawala yon, tapos itong RCBC Discartec yung naka-register na lang dito. Kung noon 3 bank account yung pwedeng pa-register ninyo or 3 e-wallets, ngayon isa na lang yung makikita ninyo kung na-register na yung RCBC Discartec ninyo. So kagaya nito, nandito na yung RCBC Discartec na bank account. So registered na siya. Kung gusto na nyong mag-loan or kumuha ng mga benefits galing kay SSS, pwede nyo na po itong gamitin at dito na po papasok yung pera na makukuha ninyo kay SSS. So less hassle na po talaga siya. Kailangan nyo lang mag-apply ng My SSS card para
meron na kayong bank account na nakaregister sa inyong SSS online account. So baka magtaka kayo guys kung meron kayong bank account na nakaregister, automatic pong mawawala yan at ito na lang po yung matitira. Pero kagaya nga ng sabi ko kanina, kung meron na kayong UMID ATM Pay Card, hindi kayo pwedeng kumuha ng My SSS Card. So kailangan nyo pang ipa-deactivate or ipa-close sa Union Bank yung UMID ATM Pay Card niyo kung gusto ninyong mag-avail ng My SSS Card. Pero suggest ko sa inyo, kung okay pa naman yung UMID ATM Pay Card niyo, huwag nyo nang palitan or ipa-close yan para makakuha lang nyo ng My SSS Card. Kung kailangan lang talaga na ipa-close yun, ipa-close nyo na para maka-avail kayo ng My SSS Card.